Aminin natin lahat ng itsura ang pinakaunang factor para tayo magkaroon ng paghanga, ma-in love sa isang tao. Huwag nang in-denial, te. Alam kong itsura ang pinakaunang matitignan din. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabi mong itsura ang pinakaunang matitignan ay mga leveling na pogi at maganda lang ang napapansin mo. Basta yung mukhang trip mo at yung mukhang itsurang gustong-gusto mo. Ayun na yun. Huwag nang in-denial, te. Yan ang uso ngayon. Gaya ka ng sabi ng iba, sa itsura ko unang na-attract, sa ugali naman ako na in love. Tapos na tayo sa crush at tapos na tayo sa unang part ng love. Ngayon pag-usapan natin ang second part, ang mga magkakarelasyon. Siyempre malamang sa alamang next week na ang moving on. Pero wait, paano nga ba makaka-relate ang mga single? Makinig na lang tayo. Mag-iwan ako ng isang tanong at sasagutin ko din pagkatapos. Paano mo nga ba magiging crush sa isang tao kung hindi mo na siya kilala ng personal? Diba? Dahil sa kanyang itsura. So tama ako doon. Itsura nga ang pinakauna natin titignan para malaman mo na ikaw ay may pagtingin sa isang tao. Huwag nang in-denial, te. Lahat ng ligawan ay nagtatapos sa isang aminan o paghahatol. It's either he will say yes or no, pero syempre mag-uusapan na ng yes, then next na nga ang no, ang moving on. Mainit at intimate ang mga unang araw ng mga taong kakasagot pa lang. Yung tipong hindi makakatulog sa gabi pag hindi sinabi ng good night. At yung tipong hindi magiging magandang umaga pag hindi sinabi ng good morning sa text. Hindi lang nakapag good morning, baby na. Hindi ba pwede hindi lang nagising? O nakututbrush pa lang? Pero kung nag-uumpisa pa lang ang inyong relasyon o nagtagal na kayo sa inyong relasyon, paano nga ba mag-last ang inyong relationship? Una, number 1, dapat nagkaroon kayo ng privacy, kayong dalawa lang. Huwag maging priority na bukas lahat ng chismosang gustong makialam sa inyong relasyon. Huwag din kayo mag-post sa inyong Facebook wall, sa inyong Twitter about sa inyong relasyon. Wala kang pakialam, text. Kailangan sa inyong dalawa lang yan. Pangalawa, sex is not a guarantee that your relationship will last. Huwag kang mabuka ka. Magsuto ka mag-cross legs, te. Sex after marriage. Ipaglaban ang marriage bill! Sabihin natin hindi may iwasan yan sa isang relasyon. Pero sana naman, huwag naman over sa minsanan, te. Araw-araw, te, araw-araw. Bubugan? Bumusog-dududung? Hindi ko din alam. Baka love and pleasure na lang. Nakakalungkot, pero nangyayari yan ngayon. Puro nang iyot. Then, pag nag-break na kayo, to di iwas na. Dahil nakita na ang mga kaibuturan ng iyong buto. Ano, iwasan na. Then, yan. Uso pa naman daw sa mga boys ngayon ang gantong linya. Uy, natikman ko na yan. Yummy! Yummy daw, pero ang yummy na ganito. Yummy. Yummy ba yun? Number 3, huwag kang magbulag-bulagan. Pag may nakita ka ng mali, react. Learn to forgive and forget. Pang-apat, i-control ang drama on. Siguraduhin niya sa tamang lugar at sa tamang oras ng inyong pag-aaway. Hindi naman sa kalagitnaan ng kalye magsambunutan kayong dalawa dyan kayong tanga. Hindi na sa classroom nagsasunod ng daanuhan. Diyos ko, laging tandaan na may positive and negative effect ang pag-aaway. It's either it will make your relationship better or it will make you cry. Crying diva. Number 5. At syempre, importante ang komunikasyon. Paminsan niya, mas magandang hindi kayo palagi nakikita para pag hindi kayo nakita, may mga bago. Dapat hindi kayo palagi magkasama. Dahil pag palagi kayo magkasama, diyan nagsisimula ang nagkakasawaan. Dahil wala na mga bagong story to tell, wala na mga bagong usapan-usapan, dahil naubos na sa akakwento, dahil palagi nga kayo magkasama ng iyong magjowa. At ang bilang PDIs at pang-anim, huwag niyong kalimutan dumulong sa Panginoong Diyos. Gawing bonding moments niyo ang pagsisimba. At doon kayo magdandian pagkatapos na magsimba. Huwag sa loob ng simbahan, dahil huwag sa loob ng simbahan. Kasi maraming ngayon nilandian doon. Lalo na ngayong simbang gabi, ang mga kabataan nagsisimba lang para mag-boy watching mga malalandi. Number 7. Besides sa tiwala, understanding, honesty, loyalty, at kung ano-ano pa ang adjective na merong dyan. Kailangan pa rin nandiyan at i-maintain ninyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Dahil kung wala lang love dyan, ano patagin kayo? Lokohan, pangwalo. Para naman sa mga matatagal lang magkarelasyon, andyan yung factor na magkakasawaan na. So, para maiwasan mo yan, nangyari sa inyong dalawa, gumawa pa naman ng bago. Magbago ka ng hairstyle every 2 months, magpaganda ka, magpapogi, mag-ayos-ayos ng sarili, mag-ayos-ayos din naman. Number 9, para naman sa mga long distance relationship, dapat bago ka pumasok sa ganitong relasyon, ay pinasok mo na sa iyong kokote, na ang relasyon ninyo ay maaaring hindi mag-work. At ang pinakahuli, work things out. Hindi mag-ehersisyo. Work things out. Ayusin ang mga bagay-bagay. Mag-usap naman kayo ng heart to heart kayong dalawa lang. Huwag kayo magsama ng isa dahil may isang chismosa. At least naman na nag-usap kayo, huwag naman sa madilim. Dahil alam na ang next yan. Para makamitin nyo ang ngiting tagumpay sa inyong relasyon, dapat may isang kaparaya at may isang umiintindi. Dapat pareho kayong tandem. Tandem ito. Ang isang relasyon na isang tandem. Huwag kayong sumuko sa mga pagsubok. Gaya nga ng sabing Santino, may bukas pa. Oo, may bukas pa. At may bukas pa para kumain ng tanghalian. Dapat kayong dalawa ay mayroong initiative at willingness na mag-work ang inyong relationship. Kung gugustuhin, magugustuhan. Kung ayaw, edi wag lang pilitin ng mga ayaw. Pasusi pate. At dahil break na nga kayo,
Masayang-masaya na at mixed emotion na ang dating may crush sa iyong ex. Bonggang-bongga, habin-habi! Paano nga ba mabilis na makamove on sa kanya? Paano nga ba makamove on? Gaya nga sabi nila, moving on is one of the easiest way but hardest way to. Ano daw? At dahil dyan, ang LC Fan of the Week natin ay si Pauline Plastaras!